Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Ngayong pong araw ay kasama natin ang isa po sa mga commissioners ng COMELEC at nakikita niyo siyang palagi. Of course, hindi na ko kailangan ng marami pang introduction, Commissioner Guanzon. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Daniel. Thank you. Ma'am, let's get it straight. Marami na hong lumitaw na mga usapan tungkol dito sa nagiging problema natin ngayon doon sa pakikialam ng Smartmatic nang hindi ipinapaalam sa COMELEC. At alam ko po ay may investigation na ongoing dito. Ano? At kasama ho doon sa mga inimbestigahan ninyo, yung po mismong empleyado ninyo. Yes. Opo. Ma'am, ano ho ba ang authority ng empleyado ninyo sa pagbibigay ng password? Number one, hindi natin alam kung totoo na nagbigay siya. Sinabi lang ng Smartmatic na si Marlon Garcia sa amin, sa meeting namin, na binigyan siya. Hiningi niya yung password kasi dalawang passwords. Dapat. Hiningi niya at binigay daw sa kanya nung empleyado namin. Pero hindi natin alam kung if he's telling the truth. Okay. Hindi po ba? Kaya nga investigasyon dapat po ay under oath. Formal po ang investigasyon. At kung binigay man sa kanya, gusto po namin malaman anong authority nga ng empleyado namin na bibigay niya. Kasi hindi naman direktor ang rango niya. So, masyadong mababa yung rango niya para magkaroon siya ng authority na ibigay yung password. Natanong na po ba ninyo yung empleyado mismo ninyo, ma'am? Gumagawa po sila ng statement kasi alam nyo, this is an administrative investigation. Okay. So we have to observe due process of law. Kasi hindi po basta tanungin namin siya na hindi siya wala siyang abogado. Dahil nagiging administrative case na po ito sa kanya, sa lahat sa kanila. Pati po ang director ng Information Technology Department ay ipapasummons po ng investigation committee. Ano? Kasi nga dapat malalaman natin kung hanggang saan nanggaling yung bakit nagbigay ng password. Kung nagbigay man siya. Yes, okay. If Smartmatic is telling the truth. Yes, diba? yes. So, mabuti na lang po, we want to emphasize na hindi naman po yun naka-apekto sa mga boto. So, yung wag po kayo mag-alala, from day one, our first question was, naka-apekto ba ito sa boto? Kasi delikado. Mabuti na lang po, yung pagpalit po niya nung question mark na yon sa program, nilagyan niya ng ENYE, para po sa mga pangalang Osmeña, Senieres, ganyan, ano? Hindi naman po yun sa program sa election system eh. Yes. So, hindi po yun ang nandun sa loob ng mga vote counting machine natin. No? Doon po, para yan sa transparency server. But that was a program approved po, hindi po ba? Opo. At saka sa kontrata po, naka-turnover na sila eh. Alam nyo, ang kontrata, di ba, meron timetable yan, deliverables, anong ibibigay mo. Tapos na po eh, kaya nag-eleksyon na nga tayo eh. Doon ba sa program, natanggap ba natin na ito talagang hindi naglilitaw ng ENYE ng proper? Kasi sinasabi nila, ang katwiran nila, cosmetics ang dahilan nila. No? Pero nung ipinresent ba sa inyo yun, pinakita ho ba na ito, hindi maililitaw tong ENYE, kaya ganito hindi lalabas nga, ang tanong nga, sa tagal ba naman nila doon, ang dami nilang tumitingin, hindi nila nakita na instead of ENYE, question mark ang lumalabas dahil hindi nababasa ng English alphabet ang ENYE ng programa. So, number one, kung nakalagpas yun sa kanila, hindi nila nakita bago kami nag-eleksyon. Kasi ang importante po doon na ma-assure lahat ng mga political parties at kandidato na wala pong dayaan dito. Kaya lahat po yun pinapacheck sa kanila. At yung mga testing, nandun sila. Pag-check ng mga balota, nandun sila. So, hindi po pwedeng pinalitan niya yun kahit sabihin mo na lang napakaliit na bagay, tuldok man lang yun, na hindi alam namin at hindi alam ng mga kandidato at mga political parties na nandoon. Pinaalam lang po ng Marlon Garcia na Smartmatic pagkatapos niya ng napalitan. Matapos po niyang pinalitan, tsaka niya sinabihan yung empleyado namin na mag-announce ka na na pinalitan ko to dahil ganito.
Yes, yes, yes. So, Pero sa general rule po ninyo at sa protocols po na ini-issue ninyo, talagang wala ho kayong binibigyan ng authority or kung sino man halimbawa yung may alam ng password na yon ay wala talagang issue ang Anbank or... meron pa kaming kasing project management office. Okay. Nandyan po si Commissioner Christian Robert Lim. Siya rin po ang chairman ng steering committee, ng mga election committees, kagaya ako. Local absentee committee ako. Si Commissioner Art Lim sa overseas voting. So, ayon po sa kontrata at sa protocol, dapat po, na-deliver na nila yung mga program, hindi nila ginagalaw na wala silang permission sa project management. Lalo na kung hindi sila nagpaalam kay Commissioner Lim, who represents the Anbank in the project management office. So, yun lang ang nakakainis doon. Kasi okay na yung election eh. Ang ganda-ganda na ng pasok ng mga nagtatransmit na eh. Mas maayos na ang nagiging imahe. Kung hindi naman pala kailangan, bakit pa niya ginalaw? Hindi ko alam kung nadala lang siya ng kanyang pagkabibo. Masyadong bibo ha. Hindi ko alam, pero ginawa niya eh. Inamin naman yun na ginawa niya. At salamat na lang sa Diyos na walang nangyari, walang palitan ng boto, walang dagdag, walang bawas, kasi transparency server po yun. Hindi po yun yung election system namin. So, ito ho ay paniwala ninyo na talagang sila lang ang may kagagawan at walang kasabwat o hindi pa po tayo sure kasi nga po mag-iimbestiga kami. Ayaw naman po namin parusahan yung aming mga empleyado na hindi naman sila nakadepensa ng sarili nila. At sinasabi malalaman na po natin ni Commissioner Christian Lim na wala naman siyang binibigay na permiso or anything wala like po. that. Siya nga po yung nasa meeting eh. Siya nga po nagsabi sa amin na ito yung nangyari. Nung nag-emergency meeting kami eh. At sinabi niya doon sa kanila, why did you not ask my permission? Ang isang dahilan ho na binibigay ay pagka maliit lang na pagbabago ay pwedeng gawin nila. Ay, hindi po niya kayo pwedeng gawin yun. Hindi po niya pag-aari yun. That's not their property. That's our property. Property po yan ng Commission on Elections at ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi po pwedeng contractor lang. So even if it's ay gagawa ng mga pagbabago dyan na kusa lang nila na hindi kami nag-approve niyan. Ma'am, sa sistema ho natin, yung nanggagaling sa VCM, meron niyang tinatransmit doon sa municipalities at sa central server at saka ho dito sa transparency server. Marami ho kasi para kung may pumalya, meron ka pang isa. Okay. So ano ho yung main function ng central server? Data bank po namin yun eh. Sa inyo lang sa amin po yun. So yung transparency server, nakikita nyo, nandun ang PPCRV, NAMFEL, kasi doon sila eh. Doon sila kumukuha ng kanilang pumapasok na transmission. So, wala akong, kung sa central server namin, COMELEC lang po yun. Ang nakaka-access po nun? Opo. Yun pong pumapasok sa municipality at sa provincial, yun ho kasi ay dahil meron tayo sa mga local, hindi ho ba? Oo, kaya lang, yung transmission galing sa munisipyo, Municipal Board of Canvassers, kung minsan ho pumapalta, hindi nakaka-transmit dahil walang signal. So, binababa po nila at tinatransmit po nila doon, sa provincial. Dinidiretso nila doon, na-upload nila doon. No? Kaya po nangyari na meron pang isang, yung kinakorek namin ng mga certificates of canvass, na meron palang pre-lot testing na figures, 3 votes per presinto lang naman yung ginamit doon, na hindi po nabura. So may mga provinces tayo ngayon na kinakorek natin, like Laguna, like pumunta rito yung Provincial Election Supervisor dahil dalawa po ang na-transmit. Isa, yung pre-lot testing na figures, yung numerong nilagay doon pang testing lang kung nagtatransmit. Saka yung totoong transmission ng canvas. So ngayon po, yun ang ginagawa namin, kinokorek po namin yun. Pinapatestigo namin ang Provincial Election Supervisor kung alin ba talaga dito ang transmission na hawak mo ang hard copy ng Certificate of Canvass. Pinapakita po sa mga abogado. At yun po ang ina-admit namin sa board.
of canvassers. Alin At po ang dinidelete naapektuhan? namin yung pre-lot Dati. na figures. Oo. Huwag po yung magalala, kaya lang, Wala yun naman nga po naapektuhan yun, ma'am. O ano ba yung mga pagbabago ba doon na possible na mangyari doon sa mga unang lumabas na results? Wala naman po, kasi obvious naman na pre-lot testing figures lang yun kasi may mga Yes. boto doon si Justin Bieber eh. So makikita mo naman May pangalan, na may hindi ibang talaga. pangalan Oh. pala. Kaya lang, syempre, if you want it done perfectly, syempre, di ba, mapupuna mo. Bakit naman hindi nabura yun? Ma'am, is there a possibility po ba? So ngayon kaya kami na-delay, kasi because of that? pinatawag namin yung provincial election supervisors, dalhin mo dito yung hard copy, yung papel mismo ng canvas, para And how long will it take ma-compare. Yan po, as they come in, nag-convene kami. So that's why it took us an extra day, no? Kasi personally, they have to come here and attest na ito yung canvas nila. Yun ho bang... Hindi yung na-transmit na boto ni nakaraan. Justin Bieber. Okay. Yun ho ba, ma'am, nasa national, hindi ho ba pwede na yun ay didiretso na po dito at hindi na po dadaan sa provincial at municipality? Hindi naman po pwede kasi may mga kandidato sa probinsya. Apo, alimbawa po yung sa... Nagka-canvassing din sila doon. Yes, ma'am. But what I'm saying is yung pong alimbawa sa presidente, vice presidente at Dadaan po sa COMELEC yun. Okay. Kami po ang may katungkulan sa konstitusyon. Apo, pero... Saan yung mga balota, ballot boxes din mapunta dito, nandun sa loob ang certificate of canvass. Yes, ma'am. What I'm saying is yung pong dun sa pagdaan sa municipality at sa provincial. Hindi po pa pwede na dun sa ano yun, ay naiba-bypass na po yun. Hindi po pwede yun. Aha. Kasi po kailangan po ng ano yun eh, yung tawag dyan. Yung step by step, yung canvass, municipal, provincial, tapos diretso sa national. Yeah, because meron ho na mga provincial at saka municipal candidates, hindi Opo. po ba? May Pero mga yung sa ano po. national po, yun po ay binibilang na po ng as Ay, dinidiretso dito yung national canvas. Hindi Yan na po ho, tinatransmit nila. diretso na po ang Ito transmission. po yung mga, kita nyo yung canvas, senador tsaka party list lang. So ngayon ho ay diretso na tayo po-proclaim na ho ba yung Yes, our schedule is, God willing, Okay. at 2 o'clock or 3 o'clock, we will proclaim 12 senators and the party list. So ngayon ho wala nang magbabago pa doon. Sa tingin ho ba nyo yung mga hindi pa nakakapasok will still affect the Wala na po, especially yung 96%, alright. 98% na canvas na po eh. So yung sa Nagko-correct na lang kami nung mga Mali. provincial certificates of canvas na mali. Mali nag-transmit dalawa. Isa yung pre-lot testing figures. Tapos yung authentic, yung talagang canvas nila doon. So yun hong presidente, vice presidente, Nandun po sa Kongreso yun. yun hong sa mga senators at party list, wala na po ngayon kagaya sa 12 senators, wala na pong gagalaw doon na makakaapekto pa yung mga huling boto. Kasi ang last information ko, pumasok na po yung 100%, pero kinokorek pa lang namin ngayon yung mga ibang probinsya. Yes. Dahil dun nga sa double transmission. Double transmission. So, well, at 4%, I doubt very much. 4% of, let's say, total votes cast of 41 million is what? 416? That's only like 164,000 votes. Doon ho sa mga petition ngayon ng iba pang mga kandidato, meron ho ba kayong immediate na binibigyan ng Hindi atensyon? naman. Wala Kasi para fair na lang po, maghintay na lang po sila ng 12. Yung makita na namin sino yung 12 talaga. Para fair na lang po, wala na lang po yung yung mauna makaklaim yung 6. Ayaw namin yun. So ngayon ho, wala na makakahadlang doon sa 12 para i-proclaim. Wala na po. Kung meron pong magpoprotesta, Testa na lang po sila sa tribunal, Oo po. tsaka sa inyo, Opo, sa Senate Electoral Tribunal po. Kasi pagkatapos po namin silang mabilang, ma-proclaim, mag-assume sila ng office, doon na po eh. Doon na po, kung kwalifikasyon ng tanong, kagaya niyan, baka hindi sila, yung qualifications, Yes, yes. eligibility. Doon na po lahat sa Senate Electoral Tribunal, Presidential Electoral Tribunal, yung President and Vice President. ano ang extent ng maaaring maging repercussion ng ginawa ng Smartmatic na ito na hanggang Sa kakontrata nila, Apo. ay pwede po namin i-hold yung performance bond nila na 10% ng mga billion pesos. Ilang billion na hindi yun nyo eh. ibibigay?
Oo, pwede pong i-hold namin yun hanggang hindi matapos yung investigasyon. So, pinupurso niyo ho ba talaga na wag na silang makasali pa sa mga darating na bidding? kung Hindi sakali? po yun, Accurate? ako lang ang boboto doon. Dapat to majority mag-decide dyan kung i-disqualify sila. But do you... Well, I'm thinking about it. so, ito ho, isa sa maaari ninyong palutangin po dito para, kumbaga, madala itong ganitong I just want them to know na serious po kami dito sa pag-imbestiga. Kung ginawa nila ito dati at walang nakapuna sa kanila sa komisyon, ngayon po, seryoso kami. At hindi po dahil ako lang isa nakikita nyo sa media, hindi po ibig sabihin na ako lang isa ang may ganitong posisyon. Let's say there's another building and magsali sila. Siyempre, yung sa qualifications nila at past record, uungkatin namin ito. Kayo ay nanungkot. Pag nalaman ho namin na nagsinungaling yung Marlon Garcia sa amin, mas mabigat po ang parusa o penalty. Ano ho ba yung maximum na pwedeng tingnan penalty dyan? Performance ban, withhold namin hanggang ano. Tapos meron din pa silang mga ibang sinisingil eh. Ako, personally, bumoto naman ako kontra dun sa additional na mga satellite modem sila, yung BGAN, BGAN modem, na nagdagdag sila ng mga 1,600 units. Abay, less than 1 month na lang mag-election na. Gusto nila, magrenta pa kami uli ng dagdag para daw talagang 100% transmission. Sabi ko, dati ako commissioner ng COA sa audit. Yes, that's correct. Sabi ko, hindi na po pwede kasi wala akong bidding at hindi po pwede sa direct contracting yan. Kasi hindi naman sila exclusive supplier niyan eh. You can buy that elsewhere. You can buy in Singapore. So, ako personal, bumoto ako doon na ayaw ko. Ayaw kong kumuha pa mag-list ulit sa kanila. May isang commissioner din nag-abstain eh. No? So, ako kung pababayaran nila yan, ganun pa rin ang boto ko. Hindi po ako boboto para magbayad dyan. Pero bago kayo napunta sa COMELEC, ma'am, meron na mga transactions ang COMELEC with Smartmatic. Oo naman, nullified by the Supreme Court, di ba? Yung direct contracting nila noon. Sila ni Chairman Sixto Brillantes pa noon eh. Yes. Kayo ba, meron ba kayong gut feel na merong hindi magandang ginagawa itong Smartmatic even before? Hindi ko po alam kasi I have no personal knowledge until I arrived there. Ito lang, nakikita ko. Ayoko nang ginawa nila, kaya ako nagsalita in public. I don't want to accuse them of anything, pero nakita nyo naman, ang Supreme Court na mismo nagsabi na nullified yung contract nila, bawal yun sa batas, yung direct contracting sa kanila. Ganon din ang reason nila noon. Kasi daw, para they can perform better. Sila lang daw ang pwedeng magbigay ng refurbishment yun eh. Yung pagkukumpuni at pag-improve ng mga lumang Picos. That's right. Sabi ng Supreme Court, hindi totoo. At labag yan sa batas, ang direct contracting. Dito sa BGANs, yung BGAN na satellite modems, ganun na naman, direct contracting. Bakit ho nakakalusot Pumutol yung po ganyan? ako dyan. Bakit ho nakakalusot yung ganyan sa palagay ho niyo? Hindi ko po alam. Meron... Kasi bumuboto naman dyan majority. Hindi naman nila magawa yun kung mag-isa lang sila. Nagbobotohan po kami majority lagi. Sa botohan ho na yun, natatalo lang yun. Natatalo ako. Talo ako sa mall voting noon, pero in the end, nag-reverse din yung iba. Panalo na kami, wala na mall voting. Tapos, wala ako, nag-decide sila Manila Hotel. Pagbalik ko, sabi ko, bakit Manila Hotel? Dapat PICC kasi government corporation ng PICC. We will have an audit nightmare if you put it in Manila Hotel, which is a private corporation. Yes. All these little things that you want constructed, the stage, the what, the microphone, you have to bid all of that, basta $500,000 and above. Yes. It's an audit nightmare, sabi ko. Ay, naniwala naman po sila sa akin. So, balik po kami sa PICC. Yung mga bib uniform ng teachers, sabi ko, galing ako ng Bacolod, galing ako ng Zamboanga, dun sa Gender and Peace Covenant. Ayaw po ng mga teachers sumuot niyan. Kasi mukha daw silang kusinero. So, kusinero mo, nagtitinda ng ano. Oo, basta. Nagpalit na naman. Hindi naman po kami yung
as you can see, we are very reasonable people. No? Kayo ho ba lahat yun? Nagpalit na naman at sabi, ay, ayaw na namin yan kasi 26 million yan. Yung mga uniform ng Board of Election Inspectors, hindi naman kailangan. Yes. Kasi pagbalik ko po, galing po ako sa overseas voting, alam niyo naman ako. Pagdating ko, in-audit ko ulit. Tinitingnan ko, ano man pinasabang wala ako, magkano. Sabi ko, ang tatanungin lang sa atin ng COA, yan bang mga uniform na yan, kailangan yan, are they necessary or unnecessary? Matutuloy ba ang eleksyon? Kung wala yung mga uniform na yan. Opo, matutuloy po. Eh, matutuloy pala, ba't kayo gagastos ng 26 million? Magiging unnecessary yan. Di ba? Yun lang po ang argument ko. Tignan. Eh, hindi naman po lahat ng magandang tingnan ay kailangan. Lalo na po, siyempre, buwis po yun ng tao. That's correct. We have to be also safeguarding the public funds. Ma'am, hindi niyo ba napapansin ho yung parang palaging ang Smartmatic nananalo at the end at pagkatapos halimbawa minsan magkakaroon ng failure of bidding, minsan parang dinisqualify sila, later on nabalik na naman. Napansin ko na po yun, kaya gusto ko po ng yung pag-aaralan ko yung chronology ng lahat na ito. Kahit na yung noon pa, yung 2010 pa. Okay. Aralin ko po. So may nakikita na din ho kayo dito na parang dapat ninyong tutukan at bigyan ng pansin Well, na because may now of misguide. what happened now, it has triggered an investigation. And I think the track record of Smartmatic dapat naming tingnan. Hindi lang dahil may ginalaw sila ngayong eleksyon. Yes, Baka yes. may ginawa rin sila before, hindi ko lang alam. So I want to know. Kasi mahirap po yan eh. Sa criminal law, ibig sabihin, inuulit-ulit niya, recidivist. Mas mabigat ang ano. Mas bigat ang parusa sa recidivist. Pero aware kayo na hindi ho mangyayari ang mga yan kung wala namang kasabwat. Well, I'm always asking the question, totoo ba na binigay sa kanya ng COMELEC employee, yung IT employee, ang password? Kung totoo man, ano ang authority niya? Bakit niya binigay? Sino So, yun ang mga nagpaintulot? first two questions. Kasi I don't think ibibigay niya kasi alam niya na may boss siya eh. May director siya eh. Unless na I may don't signal know. din siya ng Yes, director. di ba? So I have to, we have to conduct the investigation with due process. So kailangan po may abogado sila, naka-tape recorder lahat. Kasi syempre, trabaho po nila ang nakasangkalan dito. Alam po namin na aware din kayo kung ano ang naging imahe ng Commission on Elections bago po kayo napaupo dyan, hindi po ba? At, Ano ba? nadidinig naman ho natin ang mga inaakusa din sa kanila na pakikipagsabwatan sa ibang may mga operators, may mga nagtatrabahong hindi naman ho napapatunayan. Meron na mga nangyari noong nakaraan, kagaya ho nung issue ng Hello Garci, kagaya ho nung issue nitong kay iba't ibang mga... Nahirapan na po sila ngayon mag-Hello Garci kasi Yes. automated na, makina Yes, yes. na. Yes, Mahirap kaya magbawas dagdag ng makina ang gumagana. Hindi po ba? So, kung nahirapan na sila ngayon. Yun naman ang advantage kung makina. kung ikukumpara nyo ho yung imahe ng COMELEC before na punta kayo Nag-improve ba? Ikaw, what do you think? gusto ko nga kung kayo ang tanungin dyan eh. Kasi self-serving yun. Baka ako nagsabi na mas maganda ngayon kasi nandyan na ako. Pero at least meron kayong maaaring gamiting basihan. Bakit ninyo sinasabi, di ba? Ako naman, sir, first meet ko pa lang dyan. Sinabi ko na sa kanila, mga direktor, galit ako sa korupsyon. Alam niyo naman, dati ako sa audit, dati ako professor sa UP College of Law. 20 years na po ako sa gobyerno. Talagang dinidibdib ko po yung duty ko. Na dapat ay walang korupsyon, dapat simple tayo at i-guard natin ang public funds. Sinabi ko na yon sa first month ko pa lang naupo ako dyan, sir. And I was very unpopular. Kala nila, grabe ako, maldita ako. Di ba? Hindi nila alam. I'm actually very friendly. Di ba? Kaya klase ko nga sa UP, overbooked lagi. Di ba? Kasi gusto-gusto ko ng mga bata. Iba naman yung maldita sa nagsiseryoso sa trabaho. Teacher po ako, sir. So, dapat matuto sila. But, to their credit, sir, yung after that
okay ang performance ng mga direktor. Lagi na silang nagsa-study bago sila pupunta ng NBank kasi nagre-recitation ako eh. Pag hindi makasagot, sabi ko, 5 ka na naman ha, direktor. Tinatanong ko, anong batas dyan? Meron kayong meron kayong recitation, graded recitation. So, naging ano na po. Pero on a lighter note na, pero alam na nila kung ano ang Gusto nyo? patakaran ko, Yes. ano ang mga prinsipyo ko. Kasi isang boto din naman ako dyan. At nakakadala po ako ng boto kasi galing ako sa COA. Bay, kung ma-disallow po yan, kawawa naman yung commissioner, yung retirement niya, babawasan. Di po ba? Siya na naman po ang gustong mag-retire na binawas sa kanya. Ang mga disallowed na mga ginastos ng COMELEC, siyempre wala. Pero sinasabi niyo ho na galit nga kayo sa corruption at nakikita naman natin kung paano kayong kumukontra dun sa nakikita ninyong hindi tama. But paano niyo ho sasabihin ngayon kung i-gauge ninyo totally wala na bang corruption o saan bang punto Ay, hindi pa ko meron? po alam. Kasi wala pa naman akong survey. Ang alam ko lang, basta kailangan kong pigilan, napipigil ko naman. Hindi ko naman sinasabing meron. Pero Kasi paano nyo pipigilan kung aware di nyo naman alam? po yung mga commissioners, lagi, pag may pera involved, nag-iisip po kami. Hindi ho kami nagsasabuatan. Bawal ho ang independent talaga kami, isa-isa. Tsaka hindi po pwedeng i-co-opt ako ng iba. Diba? Ma'am, ganitong desisyon natin para ganito. Hindi, no? Sabi nga nila, ba't daw ang taray-taray daw ni Commissioner Guanzon dito sa issue ng Smartmatic. Sabi ko, alam nyo, kung minsan, kailangan naman talaga yan para malaman nila na serious po ito, seryoso po kami. May nag-try ba, ma'am? Baka akala po nila, dahil hindi kami nagko-comment, ay hindi kami serious. Yes. Serious po kami. Pero may nagtatry Yung ibang ba sa inyo? commissioners po, hindi lang sila nagsasalita kasi sabi nila, mas bagay daw ako sa TV. Pero may nagtatry ba sa inyo, ma'am, na Ay, di naman. at para patahimikin kayo? Ay, natakot lang nila sa akin, sir. Hindi naman siguro nila, they will not dare. Di ba? Wala namang umaaway sa inyong commissioner. Wala naman. Hindi naman ako, paano ako awayin? Ma'am nga ako. Di ba? Matanda na ako sa kanila. Di ba? At saka, ano naman ako, sir, if I object, o iba yung boto ko, ini-explain ko po. Kasi, yung ibang naman commissioners, kung ibang boto nila, explain din nila. Para nga kaming kuminsan Senado dyan Magsispeech si Commissioner Art Lim. Tapos magsispeech din ako. Maganda. Kukontrahin ninyo yung isa. And yet, Hindi tama. after that, wala lang sa amin yun. We are professionals. Pareho naman kami trial lawyers dati. Galing kami sa UP. Nag-aaral po kami, sir. Yung namin, wag po kayong mag-alala kasi yung mga commissioners po, nag-aaral po at saka hindi po basta-basta papayag na ang pera ganyan ilalabas o just because emergency ganyan. Hindi niyo ba feeling hindi po kami ganyan. Yes, pero I can assure you na yung commissioners po ay napaka sa pagkakilala ko sa kanila isa-isa, napaka-independent po nila. So, hindi niyo naman feeling na kung minsan napapagtulong-tulungan kayo? Hindi nga nila ko kaya Ba't ako matutulungan? Kahit napagtulong-tulungan kayo? Di ba sa mall voting, ako lang gani isa Di ba? September, sabi ko no. Yes, Kasi yes. that's against the law. Bakit naman sabi sa law, sa batas, Omnibus Election Code, dapat public school building yan. Kung puno na, hindi na pwede dyan, hindi pwede sa private enterprise. Mall, obvious bang private enterprise? Nag-sell pa ng alak. Nag-ano pa. Anong security ng balota doon? Yes. So, September pa lang ako. Ako lang isa. Okay lang ako, sir. And then I went abroad for overseas voting. Akala ko, pinasa na nila. Pagbalik ko, hindi pa na nila ginawa ang homework nila. Hindi nila na set up, hindi sila naka-voters information. Ikaw, botante ka sa mall. Hindi kanila sinabihan 45 days Doon before na doon ka pala sa mall. PWD kayo, for example, akala nyo sa mall. Nagtatanong nga yung marami. Tapos Sino bang hindi kasama nila doon? ginawa. So, awa ng Diyos, parang nananalo naman ako na hindi naman sa panalong personal ko, kundi yung nakikita na tama naman, tama ako. Kasi importante sa akin, sir, makita ko na tama ba yung desisyon ko? Yes. Inaral ko ba yun at pinagdasal ko? Kasi kung minsan napaka-bright ko
So, hindi kayo pipirma ng 380? Oo, baka kung minsan ano? nakala ko lang napaka-bright ko. Hindi pala that's not enough. Na bright ka. Kailangan pala talagang iniisip mo ang consequences, nagpipray ka. Decision mo. Oo. Alam mo sir, nung nagpipray na ako, mas maganda ang desisyon ko. Hindi ako padalos-dalos. Hindi yung bibigyan ko ng ganyang boto para popular ako. Talo nga ako nung mall voting ng September. Pagbalik ko, ano nangyari? Ba't ako, ano ito? So nag-meeting ulit, sabi ko. What's happening, di ba? Tapos nagpalit sila ng isip, yung tatlo. Wala nang mall voting. Di ba? So, baka naman po pwede yan next time na lang. Naliwanagan na sa... Kasi project yun ni Chair Bautista ayoko naman nung sabihin niya personal namin siyang kinontra. Hindi naman po. Dahil lang po sa batas. Exactly. Bawal na po mag-transfer ng polling precinct within 45 days sa election. Hindi pa nasabihan, hindi pa na-inform in writing ang voters kung saan ang presinto niya. Dahil lang po nga sa bawal yun sa batas. Gaano kalinis ngayon ang eleksyon? Ngayon, Yes. kalinis as in walang vote buying? Dayaan in general. Meron dong mga report ng vote buying, pero hindi ko alam kung nag-file sila ng election offense complaint sa aming law department. Yung mga dayaan, as in election violence, nagpapaputok sila para umuwi yung botante, dayaan din yun Yes. through violence. Meron po, kaya kami nag-special election. So, Sa mga ano po yun, armed. Sa mga Lanao, sa Sulu. Yun lang po pakiusap ko sana sa mga politiko. Tigilan na natin yan. Kaya nga kami pumunta ako mismo sa armed, sa Cotabato, sa Zamboanga. Nagano kami, yung Gender and Election-Related Violence Forum, bago nag-Peace Covenant. Kasi wala akong eleksyon na honest, credible kung may violence. At hindi yung makakasali yung mga babae pag may karahasan. Kailangan sumali yung babae. Bakit? More than 50% nga ng boto. Sasali pa rin yun. More than 50% ng botante, babae. Bakit kandidato, 18% lang babae? Siyempre, kasi magastos. Mahirap. Saka may violence, lalo na sa Mindanao. So, starting June, dahil ako ang chair ng Gender and Development ng COMELEC, pupunta po ako sa mga probinsya. Mag-encourage po kami ng mga women candidates sa barangay elections. Para tumakbo. Opo. At sabihin ko po sa mga politiko, pagbigyan nyo naman kami mga babae, wag naman kayo ng masyadong makialam kasi dapat ang barangay elections ay hindi politically, walang political affiliation. At manual ang eleksyon. Manual. Isusulat mo ang pangalan ng barangay kapitan mo at kagawa. Sa pagpasok ho ng bagong presidente, ano ho ang makikita ninyong malaking magiging epekto nito o pagbabago sa kalakaran ng politika sa atin? Kung meron man sa palagay niyo. Sana po, dahil ang uupong presidente ay napakalakas ng kanyang political will. I am hoping na yun nga, may pagbabago sa political na kalakaran. Kung magsabi siya na, tigilan nyo na yung mga violence nyo dyan. Tigilan nyo na yung mga karahasan, tigilan nyo na yung mga ganito. Yun naman po ang hope namin ako personally, na may mga pagbabago po sa political parties. Pero kami sa Commission on Elections, Gender and Development Committee, marami po kaming mga gagawing suggestions sa Congress para sa reforma ng batas. Antayin nyo lang po kasi magko-consultation po kami the whole year ito. So, meaning yun hong mga nakapaloob sa election code natin? Opo, for example, yung voluntary, yung political parties, baka pwedeng mag-agree sila sa quota na minimum 30% ng mga kandidato nila or miyembro ng party nila ay mga babae. Pwede rin batas. Di ba? Pwede rin sa Kongreso pasa ng batas. Pwede rin pong mag-reform sila ng kanilang mga party platform na mas malakas yung kanilang platform government for women. Pwede rin namin imungkay yun. So this year po, busy kami sa Gender and Development Committee. We will be all over the country. Generating
gender equality in elections para po masali naman yung mga babae sa ating political Ano ang biggest learning? na buhay ng Pilipino. Ano ang biggest learning natin dito ngayon kasi kada election po natin, meron tayong mga natututunan na nakikita, kagaya sabi nyo nga, kailangan magkaroon tayo din ng ibang pagbabago sa batas natin. Ano hong nakita niyo so far na biggest learning ninyo ngayon? Ako sa operations ang dami ko pang kailangan matutunan. And you know, in 2022, God willing, 6 years ang term ko eh. Yeah. Sa abot po ba? Abot pa ako sa next na, Next election? Oo. Next na almost sa presidential election. So sa preparation sa abot pa ako. So marami akong gusto kong matutunan. Kasi siyempre automated na naman ito sa 2019, 2022. Ano po yung mga risk ngayon? Ina-identify namin yun, ibibigay namin ng report sa Congress. Anong mga risk nitong eleksyon? At ano yung mga naging solusyon namin agad? Paano kami naka-respond agad doon sa mga ganong problema? Hindi namin na-anticipate yung iba. Pero on the whole, more than passing naman. Grabe naman, sabi nila, 75 lang daw grade namin. Hindi naman. So, mas nakikita po ninyo na sa susunod na election, yung lahat ng mga butas na ito ay mas masusolusyonan pa? Sana. We've identified the risk. Ano yung solusyon? Baka ma-improve pa. Pero yung batas sa Omnibus Election Code, baka kailangan din sigurong may mga amendments. So, kunyari, campaign finance, ano naman yun, impractical. 3 pesos per voter. Per voter. 5 pesos kung independent ka. Yes, yes. Lahat naman ho sila halos magsinungaling na sa statement of contribution and expenses para lang hindi sila makasuhan. Pero alam nyo nagsisinungaling sila. Let's be practical. Di naman po talaga kaya yan. Yes, yes. Kailan pa pinasa yung batas na yan? Mag-amenda na sila. Pero yung mga makikita nyo naman na serious kami. May gobernador pa nga kami natanggal sa pwesto. Yes. Dahil kamali siya. Sabi nga nila, ay, mas mabuti pa pala, hindi na lang nag-file. Kasi kung hindi ka nag-file, hindi ka ma-disqualify. Pero kung nag-file ka at mali, over spending, abay, matatanggal ka pa. Totoo po yun. Kasi po ang pagsinungaling ay dapat may parusa. So, di ba? Doon sa mga merong perpetual disqualification na... Nasa mga convictions po nila yon. Yes, Kunyari, may mga kaso sila. Kunyari, nanggahasa sila. Rape. Perpetual disqualification. Meron ho bang mga... Kunyari, plunder. O, kunyari, graft. O. May mga improvements po ba kayo dito na nakikitang dapat i-introduce? Ay, okay lang yun. Tama na yun po yun. Yung meron silang perpetual disqualification, i-enforce namin yun. Hindi na nga kailangan hearing yun eh. Sa Law Department lang namin, you prove na meron siyang conviction by final judgment ng Supreme Court. Disqualify namin siya. Kahit nakaupo na siya, tatanggalin namin siya. Sa bidding process po ninyo, hindi ba kayo nakakakita dito ng malaking problema? Hindi. Wala namang problema if they follow the Government Procurement Act, the Public Act. Di ba? So wala po Dapat to i-follow lang yan, saka i-follow yung mga COA rules. Wala po kayo nakikita dito na dapat na silipin? Well, eventually, we will have to review all these contracts. So Kasi yung audit namin, hindi lang naman po sa system, sa results, sa ganyan. Mag-audit din po ang gender, ang committee, ang campaign finance. Titingnan din namin. Tapos yung finance mismo. Dapat tingnan namin, magkano ba itong eleksyon na ito? Magkano ginastos sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. At paano yan, mga bidding dyan, paano na gawa. Sinasabi nyo ho na gusto nyong i-dig yung mga na-previous pa rin ng mga contract. How far do you intend to dig po? Especially yung sa previous Smartmatic, contracts ng Smartmatic? mga 2010 lang. 2010. Kasi 2010 lang naman sila pumasok yata. So I can compare. Meron ko kayong gustong mapag-aralan dito sa mga bagay na ito. So I can compare. And meron ko kasing lumitaw na mga sinasabi sila na
pagpapa-hold departure, wala pa namang kaso, pero gustong pa, kaya meron hong lumitaw na mga statement din ng abogado ng Smartmatic na wala naman silang intention na umalis. Ano ho ba ang pakikipag-uusap ninyo dito? Hindi ho kami nag-uusap. They're not supposed to talk to us because they're under investigation. At hindi ako makipag-usap. Kasi West ako eh. Yes. At ako makipag-usap eh. Iniimbestigahan ko nga siya, boboto nga ako. Tapos kausapin ko siya, ano ako? Paano ho ba pwede sila na ma-filean ng hold departure order if in case? Di ba pagka may Alam mo, kaso na hindi po naman sila? kailangan ng hold departure sa Department of Justice yan eh. Ba't kailangan ba? Gusto nila? Gusto nila ganun talaga? Umabot pa ba tayo sa ganun? Dapat sila na lang ang magsabi, hindi po kami alis. Ito po, may undertaking po kami. Okay. Pinirma ng presidente nila na itong aming empleyadong si Marlon Garcia at si Mr. Moreno ay hindi aalis ng Pilipinas kung hindi matapos ang investigasyon. Di sumulat sila para to make me happy. I see. So, yun ang gusto nila. Pero at hindi least- pwedeng sabihin lang nila, hindi naman kailangan, hindi naman kami alis. Really? Paano kung umalis sila? Paano kung umalis siya? Di ba? So, paano nyo ho ba mai-insist sa kanila yon na gumawa kayo ng ganyan na hindi kayo... Ba't ako mag-insist? Okay. Paano sila? Gawin nila. Kung hindi nila gawin, okay lang. Pero, Kung hindi ho nila if gawin. they don't act in good faith, it means something. So, Wala ko akong nire-require sa kanila. Basta ang sinasabi ko lang, hindi sila dapat umalis ng Pilipinas kung hindi pa tapos ang investigasyon, kung wala silang kasalanan. at Kung may umalis so sila, ibig sabihin, may kasalanan sila. And what will you do then kung sakali po? Depende. Sige, umalis muna sila. I see. So, Why should I telegraph my punches? Hindi ba? Okay. Hindi naman ako nagtitreten sa kanila. Commissioner lang naman ako. Gaano katagal ho ang tinitignan natin ditong period Ay, para dapat in matapos 15 ito? days nakatestify na sila lahat. Kaya lang hindi pa ako makastart. Siyempre, may election pa kami. Okay. So, ang counting po natin after nitong makapag-proclaim From kayo? the time it starts, dapat within 30 days. Tapos na yung mga testimony nila doon, yung mga napatawag na sila. May abogado sila doon. May abogado naman po sila. Alam naman nila ang batas. And ito ay talagang kaso ng breach of contract ang inyong tinitignan? Opo. Maliban po sa administrative na investigation ng mga empleyado namin. Ng COMELEC, yung sa kanila ay breach of contract. Opo. Nahirap din kasi, no? Mga banyaga kasi ito eh. Kaya yung Pilipino may innate na suspecho. Okay. Which we want them to erase all the suspicions about this election. Kasi ang ganda-ganda na nga po eh. Mga naman. Pero on the whole, mabilis naman. The employees work, the teachers work very hard. Mas madali talaga pag automated kaysa manual. Pero kaya yung barangay elections, nako, matagal yun kasi nga manual. Pero kung i-grade nyo ho ang Smartmatic with the pagde-deliver nila nung kanilang kontrata sa inyo, paano nyo ho sila Alam nyo, i-grade? ako teacher, Yes, ma'am. napakagaling nila sa exam. Sabihin na natin. Okay. Napakagaling niya sa exam. Pero kung nag-cheating siya, ibabagsak ko pa rin siya. Okay. Yun lang po. Thank you very much. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. And last na lang po, baka pwede, para mabigyan nyo lang ng assurance yung ating mga kababayan na nothing has changed no sa pagkakapalit ng hash code na yan. Inuulit po namin na huwag po kayong mag-alala. Dahil sa day 1 pa lang po, that minute na nalaman namin na may pinagpalit dyan ng Smartmatic, ay agad naming tiningnan kung may mga pagbabago ba sa boto ninyo. Makakaasa po kayo na wala pong dagdag o bawas o pagkakaiba sa resulta ng eleksyon na ito dahil sa ginawa ng Smartmatic project director na si Marlon Garcia. Kaya malapit na po tayong matapos, magpo-proclaim na tayo ng mga senador at party list. Huwag niyo po kaming iwanan at we appreciate na mga tao ngayon ay napaka-aktibo na
sa pagbabantay ng kanilang kampanya at kanilang mga boto. Kailangan po tulungan ninyo ang Commission on Elections na pagbantay lagi para itong eleksyon natin ay malinis at credible. Maraming salamat po. Commissioner Rowena Guanzon ng Commission on Elections dito po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Salamat po.